Alas 4 ng madaling araw, naghahanda si Riza. Tatlong buwan na siyang tax associate sa isang kumpanya sa Makati. Araw-araw siyang nagka-carpool, papasok sa opisina. Hinintay ko po mag-text yung sa carpool bago ko lumabas. Kasi pag text niya, usually mga 2 minutes siguro darating na siya doon. Nag-text na. Palabas na daw sila. Ang carpool o ride-sharing ay ang pagbiyahe ng mga tao na iisa ang ruta. Sa kapitbahay na may sasakyan, nakikisabay si Riza. Isa-isang dinadaanan ng driver ang mga nakiki-carpool. May friend ako, nag-work siya sa BGC before. And sabi ko sa kanya na sa Makati na ako nag-work and made up na yung commute. So, nirefer niya ako doon. Maganda nga kasi ka-village ko lang. So, ayun, ginrab ko. Nagdalawang isip daw si Riza noong una. Noong una ayoko pa kasi sabi ko, sobrang aga naman, 4:45 AM. 9 pa naman talaga yung parang pasok namin, ganun. Pero since flexi time kami, na-realize ko na nag-try din ako mag-UV, kaso ayun nga ang haba ng pila, ang layo sa amin. Istorbohin ko pa yung daddy ko na ihatid ako sa terminal. Kaya ayun, sabi ko, sige magka-carpool na lang. 100 piso ang bayad ni Riza mula North Caloocan hanggang Makati. Kung magko-commute, aabuti ng 200 piso ang pamasahe niya sa UV Express, tricycle at LRT. Piniisip ko pa paano kung nag-UV ako. Parang mas traffic siya, mas hassle, gano'n. Pag nag-UV ako, parang earlier, dapat 4:30 nakaalis na ako ng bahay. Para 5 nasa UV na ako, para sure na maaga ko makakarating ng office. Hindi man nahirapan sumakay, hindi naman ligtas sa traffic si Riza. I think malala talaga siya lalo pa kung nagko-commute ka. Kahit sa amin na nagka-carpool, parang hindi mo matansya na traffic ba ngayon or hindi. Kung saan-saang kalsada na sumuot ang kotseng sinasakyan ni Riza para makaiwas sa traffic. Halos 4 na oras bago nakarating sa opisina si Riza. Piniisip ko pa paano kung nag-UV ako. Parang mas traffic siya, mas hassle, gano'n. Kahit hirap sa biyahe, hindi raw aalis sa trabaho o lilipat ng tirahan si Riza. Kasi nasa Makati kasi yung parang magandang work related sa profession ko. So parang gusto ko i-grab yung opportunity na dun mag-work. Kahit medyo malayo, hanggat kaya pa naman. Malaking bagay para kay Riza ang carpool. Hindi naman lahat kayang mag-carpool, lalo na pag mahal or maghabal. Kasi mahal din yung habal. Pero yun na kasi yung best way, di ba? So parang yun na lang naging solusyon namin kasi hindi naman nila kayang solusyonan yung traffic. So ayun, parang pagiging creative na lang din namin yun. Naniniwala siyang kaya pang solusyonan ang problema. Feeling ko parang proper implementation din sa mga tao sa sasakyan. Kasi naiinis ako pag nakikita ko na sobrang traffic. Tapos yung laman ng mga sasakyan, puro isang tao lang. Imagine kung nagsama sila sa isang bus, tapos 5 na tao lang sila, ang laki ng sasakyan.
Sakit naman ang ulo ng receptionist na si Vanessa ang biyaheng pauwi. Alas 6 ng gabi siyang lumalabas sa opisina sa Makati. Pagkasama ko yung asawa ko, may service kami. May kotse naman kasi. Pero kahit na may kotse, traffic pa rin. Pag wala siya, nagko-commute lang ako. So yung commute ko, yung struggle ko, is yung pag nag-aabang ako ng bus, yun. Yung wala pang habal dati. Yung papasok ko, from Cainta to Makati na nag-UV Express lang ako. Pag pauwi lang ako, medyo nahihirapan. Mula opisina, naglalakad si Vanessa papunta sa sakayan ng bus. ₱16 na piso ang pamasahe niya mula Makati hanggang Ortigas. Dahil nagpupunta ako sa UV Express, kaya lang yung pila doon, abot ka 2 hours, yun, 2 hours sa pila, tapos traffic pa. So pag uwi, talagang wala lang time talaga sa anak. Shop sa leeg ng kadete. Puro naman ito ng umagal sa September 17. Mas Axel Ray sa lupa. Nelson ang wala ng quotes. Ortigas. Sampung minuto bago nakaupo na si Vanessa. Dati kasi sobrang traffic na rin kasi lagi. Pero usually kasi yung pinaka-worst na naranasan ko yung naglakad na ako. Kasi sa Ortigas sa Ortigas ako. Naglakad na ako pa Green Hills para doon lang ako makasakay ng bus pa Cainta. Mga kapuso, 63 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mirin. Ano ko si Oh. Okay. Pagbaba ng bus, tumabi muna si Vanessa para mag-Facebook. Dito siya maghahanap ng habal rider. Mas mabilis kasi kung pipila ako dyan sa bus or sa FX from here to Cainta, ang haba ng pila, tapos ang traffic pa. Compare mo kapag habal, may nabubook naman din ako, tapos medyo pricey nga lang siya, pero mabilis naman ako nakaka-uwi. May mga Facebook group daw ang mga habal o yung mga pribadong motorcycle rider na nagsasakay ng mga pasahero. Ipo-post lang ang pick-up at destination at may mga rider na magme-message sa iyo. Ay, yung habal. Magkano hanggang Cainta? 100. Lalang bawas doon. Sige. Okay. Depende raw sa kasunduan ng pasahero at ng rider kung magkano ang pamasahe. Mas napamahal si Vanessa sa pagsakay niya sa habal. Pag sa UV, 50 papunta. Tapos pag pauwi, bus ko 16. Plus yung habal ko, umaabot siya 150 to 200.
So siguro mga 300 pauwi ko lang, pauwi ko na. Pag UV lang 100 lang kasi 50 papunta office, 50 pa uwi. Kahit mahal at delikado, mas pipiliin daw ni Vanessa na maghabal kaysa sumakay ng UV Express at bus. Wala pang habal, yung ang way ko from from Makati to Ortigas sa bus. Pag nag-bus na ako sa Ortigas to Cainta, doon na ako nahirapan kasi siksikan. Tapos ang tagal bago ako makasakay. Oo, kasi talagang makikipagbunuan ka sa pasahero, lalo na rush hour. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dumami ang motorsiklo sa EDSA mula 2014 hanggang 2018. Mula mahigit 50,000 noong 2014, umabot ito sa halos 70,000 motorsiklo noong 2018. Malaking tulong kay Vanessa ang mga ibang paraan ng pagbiyahe tulad ng habal. Sana dati pa lang na-invento na yung habal. Kasi malaking tulong talaga yung habal, yung angkas eh. Lalo na sa akin na hinahabol ko lagi yung oras ko sa anak ko. Kasi yun yung time ko sa gabi eh. Dati pa lang talagang, sana dati pa lang may habal na or angkas. Kasi malaking tulong talaga siya sa amin, lalo na sa mga commuters na katulad namin na nahihirapan makipagsiksikan sa bus, sa jeep, yun. Kasi malaking tulong siya, nakakauwi kami ng maaga.